kabila po ng lahat ng problema at sakuna, nakakagulat at nakatutuwa. Sa maraming sulok ng Pilipinas, maging sa labas ng bansa, laksa pa rin ang proud to be Pinoy. Noong dekada 80, tumatak sa buong mundo ang mapayapang revolusyon sa EDSA. Dito tayo nakilala dahil sa pagmamahal sa bayan. Nagkaisa na pampabagsak ang diktatorya. At muling ibalik ang kalayaan ng bansa. Noong panahong yun, halos lahat tayong ipinagmamalaki ang pagka-Pilipino. Sa ilalim ng diktadura ni Marcos, napakaraming mga protestang nagaganap. Pero parang tamang-tama ang panawagan ng kampanya ni Cory na sobra na, tama na, palitan na. Parang ito ang rallying call nung panahong yun na magbuklod-buklod. Our mother peacefully passed away at 3:18 a.m. August 1, 2009 of cardiorespiratory arrest. Agosto ngayong taong ito, muling nagkaisa ang sambayanan. Sa pagyaw ng isa sa pinakaimportanteng imahe sa kasaysayan ng Pilipinas na tinaguri ang ina ng demokrasya. Si dating Pangulong Corazon Cojuangco Aquino. Tanggapin yung paalam ko. Maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo. Malait sa revolusyon ang ipinamalas na simpatya ng taong bayan. May mga dumamay na higit pa sa pakikiramay ang pakay. What remains to be done is for us to keep that spirit alive, na huwag nating pabayaan na basta na lang mawala kung ano yung naipamana niya sa atin. Ito ay isang pagbuhay pa rin na ang bansa natin ay nangangailangan pa rin ng totoong demokrasya, pagkakaisa. Nabuhay ulit yung espiritu ng pagka-Pilipino namin. Kasi sa pamamagitan ng pagmamatay niya, parang nagkaisa-isa kami. Muli, sa pagkakataong ito, naging makabayan ang mga Pilipino. Para sa mga ordinaryong tao, napakaliit na sakripisyo yon kumpara sa sakripisyong pinakita ni Presidente Aquino. Simbolo ng pag-asa at tagumpay. Ipinagmamalaki ng bawat Pilipino sa buong mundo. Yan ang ating pambansang kamao. Para kay Manny Pacman Pacquiao, bukod sa personal niyang tagumpay, may mas malalim siyang nararamdaman sa bawat laban. Ano masasabi mo, Manny, tuwing mananalo ka? Tuwing may laban ka, tuwing mananalo ka, lahat ng mga Pilipino nagkakaisa. At pag nananalo ka, nagsama-sama, nagkakaisa, nagpupunyagi sa pagkapanalo mo, sa tagumpay mo, sa karangalan na dinadala mo. Ang sayang naramdaman ko pag nakikita kong nagkaisa ang mga Pilipino sa tuwing lumalaban ako. Kahit na magkaaway, nagbabatian at nagkakaisa para suportahan ang fight ko. At katulad ng sinabi ko nga, na kung pwede lang, araw-araw ako lalaban para sa kapayapaan at pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino. Ito maraming beses na siguro natanong to. Ano ba talaga inspirasyon mo? Lalo na pagsasama ka sa laban. Inspirasyon ko, siyempre, yung pamilya ko, ng una. At siyempre, sa mga Pilipino ko na laging sumusuporta, lahat nagkakaisa. Katulad nung pag may fight ako, siguro 1 week o 3 days before the fight, naghahanda na yung mga tao para panoorin yung fight ko dito sa Pilipinas. Ganyan, napiprepare na sila sa gagawin nila para manood. Handa sila ng pagkain, ganyan, get together lahat.
Kumbaga sa talagang masaya ako. At sila rin ang isa sa mga inspirasyon ko. Kaya naman hinirang siya ng ating gobyerno bilang Ambassador for Peace and Understanding. Kung may labang ka, pati krimen, mababa. Ano yun? Sabi ko nga, kung pwede lang, araw-araw ako lalaban para laging matahimik at mapayapa ang ating bansang Pilipinas. Ang Pilipino raw sadyang mapagpunyagi, tumataas ang kumpiyansa at pagmamahal sa bayan. Sa tuwing may kababayan tayong kinikilala, lalo na sa labas ng bansa. Ito ay nagsisilbing inspirasyon sa atin kung sila ay kinikilala sa ibang bansa, kinikilala ang pagiging Pilipino nila, dapat proud din tayo sa pagiging Pilipino. Ano masasabi mo sa pagiging Pilipino mo? Masasabi ko, ako talagang ang pagiging Pilipino ko hindi ko pagpapalit kahit kanino man o kahit buhay ko itataya ko dyan sa pagiging Pilipino ko. Wala akong balak na maging ibang citizen kundi Pilipino lang ako. Susunod, pagmamahal sa bayan sa simpleng paraan. Kasi ako naniniwala ko yung pagiging doktor ko, hindi siya propesyon, kundi isang bukasyon.